Okay guys, for this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-reading ng submeter. Kung meron kayong apartment sa inyong lugar. So ganito. For example, ito yung kuryente nila. Yung sa kontador, yung bago, new. Siyempre, unahin nyo na muna yung new. Tapos, ito yung old. Nine, ima-minus nyo lang siya. 9 minus 3, 6. 3 minus 1, 2. 26 kilowatt yung nagamit nila. Use. Ngayon, tignan nyo tong kuryente nyo. Ayan yung kuryente ninyo. Ayan yung kuryente, bill ng kuryente nyo. 2,260. Di-divide lang dito sa kilowatt use na 221. Ayan. Divided by 221. 10 kilowatts yun. 10 kilowatts. Yung sagot 2,200. Di-divide natin tong ano. Ayan. Sa 221. 2,260. Ito yung bill ng kuryente namin. Divided by 221 equals 10. Ngayon, ita-times lang yung itong 26 sa 10 kilowatts. Kaya 26 times 10 equals 260. Yan yung total ng kuryente na babayaran nila. Ngayon, kung meron kayong apartment, tagsisingilin nyo na sila sa rent, yan, ganito lang. For example, yan. Plus, ipa-plus mo lang to, yung kuryente nila. Kuryente. Yan, kuryente. Tapos sa tubig nila, kung 4 sila, tigwa 100 sila, 400. For example lang to. Yan. So, for 660 total. Yan yung kabuuan, yung total na babayaran nila. 4,660 rent, kuryente, tubig. Ganyan lang yung pagsasubmeter. Kukunin nyo lang itong ano, yung new, tapos yung nakaraan nila, yung old. Kaya tapos nun ima-minus mo lang. Kaya ang ganyan yung sagot, 26 kilowatt use yung nagamit nila. Tapos itong nakasulat na itong 2,260, ito yun, bill ng kuryente namin yan. I-divide lang doon sa, yun yung kilowatt na, ito 221 kilowatt use. Yan, kaya ang naging sagot niya, 10 kilowatt. Yan. Kaya tapos, ita-times mo lang itong ano, 26 sa 10